May nakakita sa inyo ni Jonas. Sakay ka raw ng motorsiklo niya. Hindi iyon isang tanong. Nasa tono ng Kuya Nardo niya ang paniniyak. Nagtaka siya sa nakapagsalita pa rin siya kahit agad siyang pinanlamigan ng katawan. Sinong may sabi? Hindi na importante. Isang kakilala. Sinadya niyang bagala ng paglalapag ng kape sa mesa. Kaya pala siya ang inutusan ng kapatid na magtimpla ng kape nito nang dumating. Magkakaroon para sila ng konfrontasyon. Nagkabati na ba kayo? Hindi niya malaman kung anong isasagot. Napaupo siya sa supang katapat ng kinakaupuan ng kapatid. Pumiksi ang Kuya Nardo niya o nagparinig ng pagpiksi. Hindi nga pala ganun dapat ang tanong dahil obvious na namang nagkabalikan na kayo. Ewan kung naiisip lamang niya, pero maliliit na karayang sumusunod sa dibdib niya. Ramdam na ramdam niya sa dibdib o sa konsensya. Kailan pa kayo nagkabalikan ng lalaking yun? Ang tatlong huling katagay itinono ni Nardo nang may kalangkap na yun. Kuya, hindi ka na naging matapat sa akin, Skyla. Napayuko siya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bihira siyang sumbatan ng Kuya Nardo niya. Dahil lang sa mga bagay na sobrang sukal sa loob nito. Paris ng pangsang tungkol kay Jonas. Nahihiya kasi ako. Pasigok-sigok na sabi niya. Dahil alam mong mabigat ang dugo ko sa kanya. Sa nome mo. Tumungo siya. Nakayuko pa rin. Napabuntong hininga ang kuya niya. Mahal mo pa talaga ang lalaking yun. Hindi siya sumunod. Mahal nga ba niya si Jonas? Pero bakit sa mga oras na ito ay parang handa siyang talikuran ng nobyo? Maibalik lang uli ang tiwala ng kuya niya. Mabura lamang ang lahat ng hinanakit nito na alam niyang nararamdaman niya ng kapatid. Alam mo, Skyla, nung bata pa ako, nung ganyang kasing edad mo pa lang ako, ganyan-ganyan din ako ng attitude. Nagmamadali ako. Siyempre, curious sa relasyon ng isang babae at isang lalaki. Habang pinipigil ako, lalo akong nanggigigil. Nagre-rebelde pa nga ang isip ko, kaya hindi kita pipigilan. Bibigyan lang ng halimbawa. Napatingin siya sa kapatid, pinahid niya ang luha. Hindi naman sa nagsisisi ako sa naging buhay ngayon. Hindi, dahil mahal kong ate nila mo. Yung mga pamangkin mo, mahal na mahal ko sila. Ang punto ko lang, mas maganda sana ang naialay ko sa kanila kung hindi ako nagmadali, kung nakatapos ako ng pag-aaral at nakakita ng mas magandang trabaho. Pero kinapos na ako ng oras bago ako nakabuelta, nariyan na ang mga responsibilidad, ang mga bata. Ang kuryosidad ko sa relasyon ng isang babae at lalaki ay nasagot sa isang mabigat na paraan. Sa bagay, hindi pa naman huli para sa pag-asenso. Sana lang ikako, nag-umpisa ako ng maaga at nung wala pang alalahan. Tumigil ang Kuya Nardo niya, tumitig sa kanya. Malungkot, hindi na niya mapigil ang sarili. Biglang yumakap sa kapatid. Kuya, sorry. Tumangutang mo si Nardo, hinaplos siya sa buhok. Pagkuha inilayo siya tinitigan sa mukha. Naiintindihan kita. Akala mo, nakangiting sabi nito. Natatakot lang ako. Ang nasa isip ko kasi, paano ka kaya mapaiintindi sa iba? Halimbawa, sa iyong pinagdaanan ko nang maniniwala agad sila. Tayo kasi parang gamo-gamo. Kung hindi mapasok muna, hindi maniniwala. Naniniwala ako, kuya. Hindi na ako kailangang mapasok. At hanggang ngayon, wala akong ginagawang sukat ikapasok ko. Kahit kailan, hindi ko balak mapasok. Nasisiyang tumango ang Kuya Nardo niya. Sige, matulog ka na. At lagyan mo ng yelo yung mata mo. Alam mo namang si Magaka kahit konting iyak lang. Hindi ko gustong dumalo ka sa party ng boss ko na ang aibag nasa ibabaw ng talukap. Kahit umiiyak na pangiti siya sa pagpapatawa ng kapatid. Ngumiti rin ito at ginulo ang buhok niya. Iyakin ang sabi ng tumayo na. Hindi niya nilagyan ng yelo ang mga mata pero tumigil na nga siya sa pag-iyak. Sa pagkakahiga sa kamay nag-isip siya tungkol sa maraming bagay. Higit kailanman, ngayon niya lihim na ipinagpapasalamat na hindi siya nadarang sa mga panunoksin ni Jonas. Kung naging mapagbigay siya, hindi niya magagawang tumitig ng diretso sa mga mata ng kapatid. Hindi siya makasusumpa rito na wala siyang ginagawang sukat ikapasok. Mahuhulaan ito. At para rin niya itong ibinigo sa inaasahan sa kanya. Sa mga susunod na pagkakataon, titiyakin niyang lalo siyang magiging alerto sa mga gustong mangyari ng nobyo. Sino kaya ang nakakita sa amin at nagsumbong kay Kuya? Naisip niya. Ang alam niya ay isang taong nakakaalam ng pagsama-sama niya kay Jonas. Isang taong may sapat na motibo para isumbong siya kay Nardo. Si Damian, hindi nga ba't nasaan yun ito ang galit kay Jonas kahapon dahil sa tila pagkakapanlalaki nito? At marahil galit na rin pati sa kanya si Damian nang sumakay siya sa motorsiklo ni Jonas dahil hindi niya ito tinulungang maibangon ng nasaktang pride. Dinagdagan pa niya ang pinsala sa ginawang tila pagkampi sa nobyo. Kaya gumanti si Damian sa paraang alam nito.
Pero bukas sa party ng mama nito, ipakikita naman niya kung paano siya gumanda. Mag-aalas 8 kinabukasan ng gabi nang sunduin sila ni Damian ng kotse ito. Ang ginawang damit ay tinarnuhan niya ng high-heeled shoes na bihira niyang magamit sa payo ng kanyang ating Nilda. Ipinusod niyang paitasang buhok. Sa paligid ng mukha ay sinadya niyang maglawit ng mga cars maging sa may batok. Maring saglit na natigilan si Damian nang makita siya. Nakipagtitigan siya rito. Why? Medyo matigas na tanong niya. Is there something wrong with my face? Hindi ba panahong mahalala rito ng mga kasama niya? Ang tinitingin niyang galit. Wala, biglang sagot ni Damian. I just thought that you look more beautiful to me. Hindi siya nagpasalamat sa pagkakapuri nito. Sa halip sinabayan na niya ang hipagpalabas ng bahay. Hindi nila alam kung sinong may ideya ng pagkakaupo nila sa sakyan. Pero sila ni Damian ang magkatabi sa unahan. Ang Kuya Nardo at Ate Nilda niya sa hulihan. Habang nagmamaneho si Damian, nagkaroon siya ng tsansang lihim na pag-aralan ng antino nito. Sa tingin niya, higit ding na maging matikas ito sa bihis. Amerikanang itim na may makintab na lapel ang suot ni Damian. Puti ang polong panloob. Sa ibabaw ng bulsa may maliit na kulay pulang roses. Gusto mo? Nagulat pa siya sa bigla nitong pagsasalita. Natagpuan niyang nakatingin ito sa roses at tinitingnan niya kanina. Hindi niya alam na pinakikiramdaman siya nito. Alam ang ginagawa niyang pag-aaral sa gayak nito. Kinuha nito ang oras. Ibinabot sa kanya. For you. No thank you. Sabi niya kahit nagagandahan siya sa rose, hindi ako mahilig sa bulaklak. Nawala ang pagkakangiti ni Damian. Anitong bagyapang tumango. Nalimutan kong iba na nga pala ang hilig ng Paris. Ibinalik nito sa dating nilalagyan ng roses at muling nagkonsentra sa pagmamaneho. Nangani-ngani na niyang sagwa ng binata. May lakas pa ito ng loob na paringgan siya matapos siyang isumbong sa kapatid. Mamaya, talagang magtotoo sila. Marami ng panauhin sa loob ng bahay nang dumating sila. Nasa may gate ang mama ni Damian at tumatanggap ng mga napadating na bisita. Nasa tabi nito ang isang babaeng sa tansya ni Skyla ay wala pang 30 ang edad. Maganda ito, mataas kaysa karaniwan, maputi, pares ng mama ni Damian, nakagaw ng babae. Inalalayan si ni Damian nung pababa na ng kotse. Inalis lamang nito ang pagkakahawak sa kamay niya nang ganap na siyang makababa. Tinapunan niya ng sulyap ang paligid. Hiwa-hiwalay ang mga naglalakihang bahay sa paligid ng karaniwang pintay puti pares din ng kina Damian. Ang subdivision iyon ay nasa tandang Sora, bagamat may pinasok silang gate para makarating doon. Ang bahay ni Damian ay nasa mataas na bahagi. Mula sa malayo tila nakapatong lamang sa isang higanteng bato. Bungalow style ngunit napakalaki. Sa pagkakailaw nito ngayon, mistula itong isang dambuhalang alitaptap na nakapatong sa isang higanteng bato. Parang nangangarap siya habang palapit sa gate. Naramdaman niya ang paghawak ni Damian sa siko niya at ang paglalapit nito sa kanya sa ina nito. Si Sky lang pagpapakilala nito. Pagdakay nagliwanag ang mukha ng matanda, inilahad ang dalawang kamay. Umalik siya sa pisngi ng matanda. Maligayang kaarawan ho, sabi niya. Salamat iya. Nasisiyang sabi ni Doña Salvi. Noon ko pa gustong makita ka ng personal. Bagyang kumunot ang noon niya. Naikukwento ka na ni Damian sa akin noon pa. Sina Nardo at Nilda naman ang bumati sa matanda. Ibinigay ni Nilda ang dalagan nilang regalo. Mabala ang isip ni Skyla tungkol sa kung ano ang kinukwento ni Damian sa ina tungkol sa kanya. Anong importansya ba meron siya para maisip ikwento ni Damian? O baka ginagawa siyang katatangan? Alam mo, mother is a silly girl na naregaluhan ko lang ng damit dahil puro chip ang sinusuot ay nagalit pa sa akin. O kaya ma, hindi pa nga kami magkakilala. Ay pinagtakip na ako ni Skyla na yun ang kalokohan niya. Anong kalokohan? Yung pagsama sa isang lalaki na hindi alam ng kapatid niya. Yung kapatid niya nagkakasakit sa pagtatrabaho. Pero pinaglololo ko pa. Ang dami na talagang kasalanan ng dami na ito sa kanya. Meet Vicky, boses ng dami. Napapitlag siya. Nakangiti na pala sa kanya ang mataas na babaeng katabi kanina ng mama ni Damian at di pa niya napapansin. Hay, bati niya. Lumuwang ang ngiti ng babae. Ang layo yata ng iniisip mo, sabi. Kanina pa tayo ini-introduce ni Damian. Sorry, nahihiyang sabi niya. Medyo nalimang ako sa pagtingin sa ibang guest. Ay naku, ani Doña Salvi. Kung ako lang masusunod, ayaw ko ng party-party. Tahimik ko lang din nararaos ang karawan ko. Ito lang si Damian ang mapilit. Mabuti na rin yung paminsan-minsay nakakahalubilo ninyong mga dating kakilala o pati yung mga bago. Nakangiting sabi ni Damian na inakbayan na nina. Sa pagkakatingin sa dalawa, naisip niya na close marahil ang mag-ina. Nasa mga mata ng matandang pagkagiliw tumitingin kay Damian kahit ito'y nagsasalita lamang sa iba. Nang madalang na ang dumarating na naggayaran sa loob si Doña Salvi. Bago nila narating ang mesang kinaroroonan ng mga pagkain,
May mga nasa lubong silang kakilala ni Damian at pinakilala sa kanila. Wala nang matandaan si Skyla sa pangalan sa dami nang naipakilala sa kanya. Ang tanging prominente sa isip niya si Vicky. Ano kaya ni Damian si Vicky? Binanggit na kaya kanina pero hindi lang niya narinig dahil malayo nga ang iniisip niya. Anyway, balak niyang alamin ang sagot bago matapos ang iyon. Nagkanya kasi silang pili ng pagkain sa mahabang mesa na kinaroroon ng maraming putal. Sari-sari rin ang klase ng inumin. May inumin pang babae, may alak para sa mga lalaki, at may soft drinks. Orange juice ang kinuha niya. Nakaupo na sila sa isa sa mga mesa. Nang magpaalam si Damian, isang babae sa mesang nasa malayong dulo ang kumakaway dito. Paglapit ni Damian ay tumayo ang babae at masayang humaliklit. Ikinawit ni Damian ang kamay sa bewang ng babae at binati ang mga iba pang nasa mesa. Parang may nung kumudlit sa dibdib niya nang makita ang naging pagbabatian ng dalawa. Sinadya niya ang iba ang tingin. Hindi na sinasadya. Nadako yun kay Vicky na direktang kaharap niya ng kinauupuan. Titig na titig sa mukha niya ang babae. Bahagyang nakakunot ang noo. Ngunit nang magtama ang tingin ay biglang ngumiti. May nasagap siyang kapaiba pero gumanti siya ng ngiti. Kilala niyang parang iyon ang pagkakatingin ni Vicky. Kaparis ang pagkakatingin sa kanya ni Damian nung una siyang makita. May dumi ba ako sa mukha? Parang pabiro lamang na tanong niya. Wala. Agalang sabi ni Vicky na tila napahiya. Pasensya ka na kung napatagal yata ang titig ko. Pupusta kung nasa isip mo ng titigan siya. May nakakamukha siya, right? Tanong ni Nardo. Paano mong nalaman? Takang tanong ni Vicky. Nalilimutan mong kilala ko rin si Rian. Yun din, nakita mo rin ang resemblance nila, Nardo. Parang gustong umalsa ng sikmura ni Skyla sa mga narinig. Pinag-uusapan siya ng dalawa nang hindi ko masiya. Siya bilang si Rian. Talaga bang sa mga kakilala ni Damian hindi may iwasang maging kumuntot ng imahe ang Rian na yun? Talaga bang magkamukha sila? Gusto niyang malaman. Excuse me, aniya ng tumayo. Pupunta lang ako sa